Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng konting talakayan tungkol sa isang libro na pinamagatang Gapo. Ito ay isang literatura ng pambansang alagad ng sining na si Luwalhati Bautista. Kung naghahanap kayo ng librong hindi lang nagkukwento, kundi nagpapakita ng isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, kailangan ninyong basahin ang nobelang ito. Ngunit, ano nga ba ang Gapo? Ito ang pinaikli pangalan ng lungsod ng Olongapo. Ang lugar kung saan matatagpuan dati ang napakaraming base militar ng US Navy sa Subic Bay. Ang nobelang ito na inilabas noong 1988 ay isang tapat at matapang na pagtingin sa magulo at madalas na masakit na relasyon ng Pilipino at Amerikano noong aktibo pa ang base. Ang sentro ng kwento ay mga karakter na ang buhay ay umiikot sa isang bar at sa base militar. Unahin natin si Michael Taylor Jr., ang bida. Isang binatilyo na mukhang Amerikano pero Pilipino ang puso. Punong-puno siya ng galit sa tatay niyang sundalong Amerikano na nang-iwan sa kanya. Siya ang simbolo ng mga GI baby na naghahanap ng sariling pagkakakilanlan. Nandiyan din si Magdalena, isang hostess na nagtatrabaho ng gusto. Umaasa na makapag-asawa ng kano para makahahon sa kahirapan, kahit na alam niyang sinasamantala lang siya. At syempre, nariyan din sina Modesto at Alipio na kumakatawan sa iba't ibang mukha ng manggagawang Pilipino. Mula sa diskriminadong empleyado ng base hanggang sa paparaan na negosyante. Lahat sila ay nabubuhay sa isang sistema kung saan itinuturan silang pangalawang uri. May isip niyo ba na sa sarili niyong bayan, pakiramdam mo ay isa ka lang dayuhan? Iyan ang matinding damdamin na mararamdaman mo kapag binasa mo ang Gapo. Ang lakas ng panulat ni Luwalhati Bautista ay nasa kanyang katapangan. Hindi lang siya nagkukwento, ngunit inilalahad niya ang mga sugat ng bansa dahil sa kolonyalismo. Damang-dama mo ang kawalang katarungan mula sa simpleng pang-iinsulto kay Modesto sa base hanggang sa pagtrato sa mga Pilipino bilang gamit na madaling itapon. Ang mga salita ni Luwalhati Bautista ay direktang matalim at punong-puno ng drama. Nahuli niya ang tunay na boses ng Pinoy at ginawa niya itong matalas na kritisismo sa lipunan. Ang Gapo ay hindi isang madaling basahin. Punong-puno ito ng trahedya, pag-iwan at isang kumukulong galit na humantong sa isang hindi malilimutang pagtatapos. Ngunit ito ay isa sa pinakamahalagang basahin. Isa itong aral sa kasaysayan, panitikan at pag-unawa sa kapwa. Kaya ito ang hamon ko sa inyo. Kung hindi niyo pa nababasa ang Gapo, simulan na ninyo. Isa ito sa mga haligi ng modernong panitikang Pilipino. Sabihin ninyo sa comments sa ibaba kung nabasa niyo na ito. Sino sa mga karakter ang pinakatumagos sa inyo? Ang galit ba ni Mike o ang desperadong pag-asa ni Magdalena? Salamat sa panonood at makikita-kita tayo sa susunod na review.